Hindi ba nakakabantahang isipin na kahit moderno na ang panahon natin ngayon ay marami pa ring lugar sa mundo ang hindi mapali-paliwanag. Kahit naman siyentipiko, ilan sa mga lugar na ito ay kahanga-hanga. Meron din namang mga nakakakilabot, pero isa lahat ay napapalibutan sila ng misteryo. Bakit nga ba merong mga ganitong lugar sa ating mundo? Pues, yan ang aalamin natin sa video na ito. At sisimulan na natin. Let's go! Bermuda Triangle. Unahin natin ang lugar na naipahanga at nagbigay ng malaking misteryo sa buong sangkatauhan, ang Bermuda Triangle. Narinig mo na siguro ito dati, pero hindi pa rin masahila na masarap balikan ang kwento ng palpi ng dagat na ito na punong-puno ng misteryo. Matatagpuan sa North Atlantic, ang triangulong ito ay binubuo ng Bermuda Island, Miami at Puerto Rico. Parang isang normal na dagat lang ito kung hindi lang sa mga kasaysayan na naganap mismo sa loob ng triangle na ito. Sa loob ng ilang dekada ang mga barko at eroplano na dumadaan sa palpi ng mundong ito ay naglalaho na lang bila ng walang bakas. Kahit na ang mga rescuers na pinadala para hanapin naman na walang barko ay naglalaho na lang din na parang bula. Ang tanong, saan sila napunta? Yan ang tanong kung saan naman ang mga conspiracy theorists at mga scientists ay natitigilan. Madaming tao ang naniniwala na ang Bermuda Triangle ay napapalibutan ng masamang enerhiya, portals na papunta sa ibang dimensyon at maging gawa-gawa umano ng mga nilalang na hindi nanggaling dito sa ating planeta. Meron din namang naniniwala sa mga scientific na kaganapan kaya ng raw waves, magnetic anomalies, o kaya naman ay malakas na underwater current. Ano pa man ang dahilan, wala sa mga teorya na nakapagpatunay sa mga insidente na ganap sa triangle na ito. Kaya naman sa panahon yon, madami na nag-aalinlangan sa ideya na dumaalo bumisita sa isla ng Bermuda. Kaya mo bang subukan? Maaaring ikaw makadiscover sa sekreto ng triangle na ito o maaari din namang maging kwentuhan na lang. Afafa! Canyo Cristales. Ang Canyo Cristales ay isang kakaibang ilog dahil meron itong kulay na parang sa isang baghari. Kilala din ito sa tawag na liquid rainbow o river with 5 colors. Ito ay matatagpuan sa bansang Colombia at kilalang kilala ito dahil sa iba't ibang kulay na maaari mo makita sa ilog na ito. Ang mga kulay ay gaya ng dilaw, berde, asul, itim, at matingkad na pula. Kaya naman, bakit ganito ang kulay ng ilog na ito? Pues dahil lamang yan sa isang special na halaman na tinatawag na Macarenia gladiatora. Ang mga halaman na ito ay tumutubo sa ilalim ng ilog at nagpapalit-palit dito ng kulay depende sa sikat ng araw, lalo ng tubig at temperatura. At ito pa ang isang ticker sa ilog na ito. Nag-iisa lamang ito sa buong mundo. Wala siyang kagaya. E bakit kaya unique sa ilog na ito ang pangyayari nito? Dahil yan sa ang ilog na ito ay makikita sa Andes Mountain kung saan nagtatagpo ang Amazon at Orinoco Basin. Isa itong kakaibang pagsasama ng dalawang ecosystem sa isang lugar. Kaya naman sa susunod na maisipan yung mamasyal sa ilog, tandaan nyo na ang isang ito ay hindi lang basta-basta ilog, kundi isang obra na pininta mismo ng kalikasan. Parabar Cave sa India. Kung usapang sinauna naman tayo, ay hindi papauli ang Parabar Cave sa bansang India. Itsura pa lang nito, maaalala mo na ang Homo sapiens na tinulo nung high school pa tayo. Ang mga kuweba nito sa India ay may edad na 2,000 taon. Mas patanda pa yan sa mga kastilyo, mga hari, at sa mga sinaunang kwento na naririnig natin. Pero ang mga kuweba nito ay hindi lang basta butas sa mga bundok dahil sa loob. Mapapansin mo na smooth ang pagkakagawa sa mga butas ng kuwebang ito. Kaya paano ginawa ng mga sinaunang tao ang ganitong bagay? Wala naman silang mga kagamitan na kagaya ng sa atin ngayon. Pero ito, at nakikita natin ang tila paperpekto nilang gawa. Isa itong malaking misteryo magpangga ngayon. Para sa mga eksperto, pag pumasok ka sa loob makikita mo ang mga malaka at kuwit na nakauki sa mga pader ng kuweba. Hesdalin Lakes. Sa sulong ng bansang Norway, merong nagaganap na kakaiba. Kakaiba kasi hanggang ngayon ay wala pang malinaw na ebidensya kung saan nga ba nanggagaling ang bagay na nakikita nila doon. Sa munting bayan ng Hesdalin ng Norway, ang isang gabi ay hindi lamang simpleng buwan at mga bituin dahil masasatsyan din dito ang tinatawag nilang Hesdalin Lakes. Matagal nang napapaisip ang mga tao sa Norway kung ano nga ba ang mga ilaw na ito tuwing gabi. Misteryosong ilaw na may kakaibang liwanag at kulay, iba't ibang hugis at laki, at meron pang halos yung laki ng kotse na bigla-bigla na lang sumusulpot sa kanilang himpapawin. Meron naman naka-steady lang sa loob ng ilang oras na para bang mga ilaw ng satellite o mga eksena sa mga sci-fi movie. Medyo dumadalan na ang mga ito sa mga nakaraang taon pero magpahanggang ngayon
Sumusulpot-sulpot pa rin sila sa ipapawin ng history. Kaya naman, ano nga ba ang sanhi ng pinomena na ito? Well, yan ay isang malaking tanong. Dahil ang mga siyentipiko ay puro teorya pa lang ang naibibigay at wala pang matibay na ebidensya kung paano nga ba o saan galing ang mga ilaw na ito. Kaya naman sa panahon natin ngayon, ang Hessdalen Lights ay isa pa rin sa mga malalaking misteryo na hindi pa nasasangkod ng sangkatauhan. Bottom Breeder. Isa itong misteryosong lugar sa bahagi ng Siberia sa bansang Russia. Sa gitna ng kagubatan, makikita ang isang rock formation na parang kakaiba o hindi naaangkop sa loob ng gubat. Ang tawag dito ay Bottom Breeder. Sa taas na 131 feet, para itong isang pugan ng sikanting ibon na may itusi na kakaiba hindi ba? Noong una, akala ng mga scientists na ang crater na ito ay binagsakan ng bulalakaw. Pero base sa pagkahatan, walang fragment ng meteor ang natagpuan sa lugar. Yan ang nagpaskit sa ulo ng mga siyentipiko at napilitan silang mag-isip ng ibang teorya. Dahil din pa sa misteryo ng lugar na ito, ay nasa gitna ito ng gubat. Pero mapapansin na walang tumutubang kahit anong halaman sa palibot ng bagay na ito. Para bang ayaw tapakan ng kalikasan ang lugar na ito at kung hindi ba nakakilabot ay sa mga residente dito. Marami silang kakaibang nakikita sa paligid ng crater na ito. Sa kabila ng ilang taong pagkahatan, ang butas na ito sa Russia ay nananatiling isang malaking misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Nasa Kalayang sa Peru. Isang malaking sining ang hindi mapalipaliwanag ng mga tao. May sugod na 170 square miles sa desierto ng Peru. Ang Nazca-Lines ay mga ancient arts. Nakahanga-hanga at puno din ng misteryo. Ang malalaking drawing na ito sa lupa ay ginawa sa panahon ng 500 BCE. Estimate yan, makikita dito ang mga drawing ng hayop, mga tao, at mga kakaibang patterns. Lahat ng drawing ay higante. At mapapansin mo lang ang drawing na ito kapag nasa helicopter ka. Tama. Dahil sobrang laki, sa himpapawid mo lang talaga makikita ng buo ang drawing na ito. Pero paano nila ito ginawa? At bakit? Hindi naman ito kita sa ibaba. Dahil kung sa panahon na iyon, ay wala pang helicopter o sakyang pang hipapawin. Paano nila may imagine na madrawing ang bagay na hindi nila nakikita? Pwes hanggang ngayon, walang sagot sa bagay na yan. Dahil nagkakamot pa ng mga siyentipiko ng ulo kung bakit at paano ito ginawa. Base sa ilang teorya, ginawa ito ng mga Nazca people para sa kanilang relihiyon. May teorya din na daanan ito ng tubig, parang irrigation ng panahon nila. Meron din teorya na ginagamit ang mga drawing na ito bilang pagtanda sa araw o parang sinaunang kalendaryo. At syempre, hindi mawawala ang teorya na involved na naman ng mga alien sa bagay na ito. Kasi bakit hindi? Isipin maganda to ang mga alien. Sila lang ang makakita ng drawing na ito mula sa impapawid. Pero ano pa man ang kasagutan, isa pa rin ang Nazca-Line sa mga pinakamalaking misteryosong lugar sa ating mundo. Isang sinaunang art na hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa isipan nating mga tao. Al-Nasla Rock Formation. Paano mo ipapaliwanag ang isang malaking bato na hinati sa gitna? Hindi lang basta hinati. Dahil parang laser ang ginamit na panghati sa nasabing bato na ito. Yan ang Al-Nasla Rock Formation sa bansang Saudi Arabia. Ito lang naman ang bagay na nagpapaisip ng matindi sa mga siyentipiko. Magpanggang ngayon, matatagpuan sa gitna ng Daima Oasis. Ang malaking bato na ito ay hinati sa dalawa. Parang binayak na buko, pero hindi lamang yan. Dahil makita mo naman na nakatayo ang dalawang baak na bato na ito na para bang binalanse ng kung sino mang gumawa nito. Ang misteryo ng bato na ito ay hindi na tapos dyan. Dahil ang bato ay may ukit ng mga sinaunang tao, mga hayop, at simbolo. Sino nga kayang umukit nito? At anong gusto nilang sabihin? Wala pa rin nakakaalam yan. At habang iniisip mo ito ay mas nagiging komplikado ang bagay-bagay. Yung hati na masigit na ay pinagdidebatehan ng mga eksperto. Hanggang ngayon, posible nga ba na natural na kadanapan lang ang may gawa ng hati sa bato na ito? O baka naman meron pang mas misteryosong nangyari? Merong mga tao na nagsasabi na ginamitan ito ng mga sinaunang tools na mas advanced pa sa inakakala natin. At meron din naman naniniwala na meron na naman kakagawan ang maninuno ni Koki. Pyramid of Kikuilio. Sa gitna ng Mexico City, makikita ang isang kayamanan na matagal nang hinahangaan ng mga tao, ang Pyramid of Kikuilio. Hindi ito isang tipikal na pyramid na may patulis na dulo. Ang pyramid na ito ay sikat dahil sa pabilumidong itsura. Ginawa ito ng mga sinaunang sibilisasyon. Panahon ng 1200 BC, ang pyramid na ito ay simbolo ng pinakamatandang syudad sa bayan ng Mexico. Base sa pag-aaral, ang mga tao ng Kikilyo ay mga magsasaka na sumasamba sa isang Diyos-Diyosan. Ang kanilang sinasamba ay tinatawag na Old God of Fire. Nakakagulat nga lamang
Dahil apoy din mismo ang tumapos sa mga taong ito. Tinapos ang isang volcanic eruption ang sibilisasyon nila at nilubin sila ng apo galing sa vulkan. Sa panahon ngayon protektado ang lugar na ito bilang kayamanan sa lafangan ng archaeology at isang natural reserve. Para itong isang sinaunang panahon sa tabi ng modernong panahon. Pero para sa mga nagnanais pumunta dito ay kailangan nilang mag-ingat dahil madaming wild na hayop ang nakatira sa palibot ng pyramid na ito. Ang pabisita sa pyramid na ito ay parang padating travel sa nakaraan pero daan-daan lang dahil baka meron pang mga misteryo na hindi pa nakikita sa pyramid na ito. Kawaiian. Sa gitna ng Indonesia, merong lawa na parang makikita mo lang sa mga sci-fi movie. Ang Kawaiian. Ang Kawaiian ay matatagpuan sa loob ng bulkan at ito rin ang pinakamalaking acidic lake sa buong mundo dahil sa sobrang acidic ng tubig sa lawang ito para ka raw humawak ng acid ng battery ng kotse. Pero hindi lamang yan ang kahanga-hanga sa lawang ito dahil tuwing gabi, merong magical na gaganap sa lugar na ito. Makikita ang mga asul na apoy sa palibot ng lawa. Hindi ito ordinaryong apoy dahil nangyayari ito kapag nagsindi ang sulfuric acid na galing sa bulkan para ka nanonood ng lawa na umaagos sa bulkan. Yun nga lamang, kulay asul ang makikita mo. Bukod sa kamangha-mangha ay bibisita lang din ang pangyayari na ito sa sobrang init ng blue flames na ito. Kaya nitong tumunog kahit pa bakit. Ang Kawaiian ay hindi lang basta bulkan. Isa itong magandang lugar na hindi basta-basta. Masasaksihan sa buong talambuhay mo. Asi. The Cave of Crystals. Ngayon naman pumunta tayo sa isang lugar na tila ba sa fairy tale mo lang makikita ang Cave of Crystals naman sa Mexico. Nakatago sa ilalim ng mundo malapit sa isang minahan. Ang kuweba nito ay aksidente na diskubre taong 2000 ng dalawang minero at pang nakita nila ay talaga namang kamangha-mangha sa loob ng kuweba. Ang malalaking crystals ay nag-uungusan sa iba't ibang direksyon at pag sinabing malalaki ay sadyang malaki. Umaabot ang mga kristal na ito ng 39 feet at 3 metro naman ang lapan sa sobrang laki. Apapagkamalan mo na nasa loob ka ng kuweba naman si Kante. Ang mga kristal na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng proseso ng nucleation. Ito naman ang misteryo. Paano nabuo ang mga kristal na ito sa ganitong kalaking suka? Sabi ng mga eksperto ay dahil din sa tubig sa loob ng kuweba na punong-puno ng mga mineral. Pero ayon sa ilan, hindi sapat yun para mapaliwanag ang dambuhalang palaki ng mga kristal na ito. Meron din namang maliliit na kristal sa ibang bahagi ng kuweba pero hindi ito lumalaki. Kagaya ng nasa video natin kanina. Ang kuweba na ito sa Mexico ay hindi lang basta natural wonder dahil isa rin itong palaisipan para sa mga siyentipiko at sa mga manlalakbay na pumupunta rito. Double Tree of Casorso, Italy. Sa bansang Italy, merong kakaibang puno na nagpahanga sa mga siyentipiko ang Double Tree ng Casorso. Kilala sa taon na Alberto Casorso na ibig sabihin ay Double Tree. At kung ano yung pangalan nito, ay talagang ganun din ang puno na ito. Isang puno ng cherry ang tumubo sa itaas ng puno ng mulberry at ito ang nakakamangha. Parehong ang puno sa baba at itaas ay buhay at masagana. Kapag hindi mo ito ninugil, isipin mo talaga na camera tricks lang ang lahat na nito. Pero hindi. Ito ay 101% totoo. Sa kabila ng hadlang, ang puno na cherry sa ibabaw ay nagawang magkaugat sa itaas ng puno ng mulberry. Ginawa ng cherry na ito ang isang bagay na akala natin ay imposible. Ang kalikasan ay puno talaga ng sorpresa kasama ng isang ito. Isang malaking patunay na wala talagang imposible kung gugustuhin natin o ng mga halaman. At siya na ang ilan sa mga misteryosong lugar na hindi pa rin napapaliwanag ng mga siyentipiko. Magpangga na yon. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pwes mag-subscribe pa na at mag-like. Kita-kits ulit.